So, i-apply natin yung natutunan natin dito sa design ng two-way slab using coefficient method. So, meron tayong given slab that is 4x5 by 150. Isa siyang laboratory heavy storage room, no? Na lalagyan ng mga ganitong klaseng load. So, 12 mm main bars ang kailangan, no? And the slab is supported by 300 by 500 beam on all edges. And the supporting or the superimposed dead load is 3 kPa. And the loads from ceramic tiles, ceiling, electrical, ito yung mga specific na dead loads, no? Nagagamitin natin yung NSCP 2015 para makita kung ano yung available doon. Tapos, yung live load is manggagaling din sa NSCP 2015 kung saan nabanggit naman dito na heavy storage yung use niya. May table doon na magagamit natin. Another is we assume the parameters F'C 28 MPa and Fy is 350 MPa for all the bars. Unit weight para sa slab weight 24 kN per cubic meter. And the slab is not exposed to earth or weather. So, ibig sabihin, pagdating sa concrete cover, we can use 20 mm. Use 10 mm sa temperature bars. Okay, so simulan natin. Ito yung magiging guide na natin, no, para sa mga darating natin solution sa coefficient method. So, pagpalagay natin na ito yung slab natin. The longer side is 5 and the shorter side is 4. So, technically, ang gagawin ko, kunin ko yung clear span natin ng slab. So, i-minus natin yung half of the width ng support beam. So, dahil 300 yung nabanggit, so 150 iba minus natin dito, tapos 150 din sa kabila. So, a total of 300. So, meron tayong 5,000 minus 300. So, meron ka lang 47 na span. So, pagdating sa longer side, we have 4.7 and the other side is 3.7 since all beams naman ay 300. So, meron ka na ngayong short and long clear span. So, kunin natin yung ratio para makuha natin yung ratio. So, magagamit natin sa table later. So, 3.7 over 4.7. So, meron tayong 0.787. Store ko lang siya sa A. Or 37 over 47. No, para buo. So, tignan natin. So, dito ko na lang ilagay yung ratio. Yan. So, M is the ratio of the short over the long. So, this is 3.7 over 4.7. That is in 37 over 34. Ano ba sabi niya? Yeah, 47. Yeah. Para buo. So, pumapatak na 0.787 siya. Okay? So, next, kunin natin yung moment sa mga directions na yan. So, sabi natin, nahahati yan sa strips. So, kapag sa along the shorter side, yan, at saka along the longer side, so mahahati yan sa strips. So, this is called column strip, middle strip, saka column strip. Ganon din dito. Okay? So, may column strip sa short, middle strip sa short, column strip sa short. So, actually, parang kukuha ka ng 6, no? 6. Pero dahil parehas lang naman yung negative yung nasa column strip, i-assume natin, no? And then positive dito. Then positive to, negative, negative. So, almost, 4 na coefficient ang kukunin natin. So, using the general form, CW L squared. Kunin natin muna yung WU, loading. So, by loadings, according to the problem, we have the dead loads. We have the superimposed dead load, which is 3 kPa. So, we have a load pressure of 3 kPa. I-times lang natin to ng 1 meter kasi every 1 meter strip tayo. So, magiging 3 kN per meter. Next is slab weight. So, yung slab weight is, we have the area of the cross-section ng ating design area, which is the height of the slab, 150. So, we have 0.15 times 1 meter strip. So, a total of 3.6 kN per meter. Another is the tiles. So, gamit ang NSCP 2015 table for the minimum design requirement, we have here 1.14 tiles. Ang ginamit ko
ito. So, floor. Okay. Floor finishes. And gumamit ako ng quarry tile na ang mortar bed is nasa 25 mm. Okay. So, kinuha na natin yung malaki. 1.1. Then, the unit is in kilopascal. So, kaya 1.1 times 1 meter strip, 1.1 kilonewton per meter. Next is ceiling. So, sa ceiling, ang ginamit ko is gypsum board. So, yan. So, we have this gypsum board. So, nakalagay dito per mm thickness. So, kada mm is 0.008 kPa. So, pagpalagay natin, gagamit ako ng 20 mm thick na ceiling. So, ita-times ko lang. Magiging 0.16 kilonewton per meter. Again, naka 1 meter strip. Next is yung others, like yung electrical and other utilities. Nandyan yung tubo, no? Mga iba't iba pa. Ganun. So, pagpaligay natin, nasa 0.24 kPa yun. And we have times 1. We have 0.24 kilonewton per meter. Okay? So, all in all, we have 8.1 kilonewton per meter as uniformly distributed load. Pagdating naman sa live load, tawagin natin siyang service load, WLL. I-times natin, kunin natin sa table din. So, nakuha ko is 12. So, base sa NECP 2015 codes, minimum design requirement for the live loads, the use of our building is storage. So, pwede na to. Yung number 21. Storage, heavy, yan. Storage is 12 kilopascal. So, yan, no? Sa list ng mga live load, gamitin lang natin tong table 205-1. So, yun. So, tinimes ko lang din ng 1 meter strip. So, we have a 12 kilonewton per meter. So, yun. Pwede na natin kunin yung factored, no? So, pag dead load, kinuha natin as 1.2 dead load. So, we have 9.72 kilonewton per meter. And WLL is 1.6 live load. So, 19.2. Kinuha natin yung total, we have 28.92 kilonewton per meter. So, ganyan lang, no? Well, detailed and ganito yung sa actual ginagawa natin. So, importante na makuha natin din yung coefficient, no? Yun yung sinasabi natin. So, by coefficient method, I will use the table for coefficients. So, sisimulan ko sa short direction muna. We have 3.7 meters clear span. So, kuha tayo sa table number 1, no? So, negative coefficient. So, kunin ko lang dito. Yan. Dinisan ko lang to. Yan. So, kung pagbabasihan ko yung nakuha natin na ratio, we have 0.787. So, pumapatak na dito siya babagsak. Yan. Dito. Yan. Dito sa part na to, no? Yan, kapalang ko lang. Yan. So, dito. And then, dito siya, yan, sa pagitan ng 0.8 at 0.75. So, ang gagawin natin, as the introduction said, mag-i-interpolate. Okay? Ngayon, gusto lang natin malaman kung anong case yung ating floor. Anong condition. So, sabi sa problem, yan, we have, okay, our building or our slab is located, yan, heavy storage is placed at corner part of the building. So, pag sinabi natin corner, sa condition, it is in case number 4. No? Corner, ito eh. So, balikan na lang yung previous video para sa mga samples na mga nabanggit. So, case 4 pala tayo. Yan. So, sa case 4, dito tayo mamimili. 0.071, 0.076 between that. Okay? So, by interpolation ang gagawin ko. So, gumawa ako ng isang maliit lang na calculator para mabilis ko siyang makompute yung aking values. So, these are program
or programmable po. Yan. So, ilalagay ko lang dito yung ating factor 1.8. Tapos yung ating ratio. That is in 37/34, diba? Para sakto. Ay, 47 pala. Yan. Tapos, we have 0.75. Tapos, pagdating sa case 4, we have 0.0. Okay? We have 0.071. And negative ang ating kinukuha sa short direction. And we have, sorry. We have 0.076. So, yun, no? Meron tayong 0.0723. So, sa negative, yan, negative CS, we have 0.0723. Pagdating nga pala sa linear interpolation, manually. So, pwede tayong ang tawag dito. Yan. Ang ginagawa ko, 0.8 minus this. Tapos sa ilalim, ito minus ito. Yan. And then, ito minus ito. Yan. And then, ito minus ito. So, one unknown lang siya. So, pwede natin makuha yan. Okay, so proceed tayo. Yan yung sa CS, negative, no? Or negative moment at short. Punta naman tayo sa positive naman. Yan, positive dead load. Yan. Hiwalay kasi ang dead load. Yan. Yan po, no? So, tapos meron din tayong positive live load sa short direction. So, gagamitin ko yung sa pang table. Kunin ko lang itong marker na to. So, this one. Case 4. Yan, 0.8 tsaka 75 sa pagitan. So, we have case 4. We have 0.039. Tapos ito magiging ano no? CS po yan. Yan. And then, sabihin natin yun yung X, no? Yan. So, okay. Yan yung X. Tapos, this one is 0.043. So, meron tayong 0.04. 0.021. Ganyan, no? Next, sa live load naman, case 4. Tapos, sa pagitan ni 0.8 tsaka 0.75. Obviously, that is 0.048 and 0.052. Yun. So, we have 0.049.021. So, you can do your own interpolation po. Calculation using calculator po. Salamat po dyan. And, sa longer side naman, para tuloy-tuloy tayo. Sa longer side, ito naman yung table sa baba ang gagamitin ko. So, kopya. Yan. Palitan ko lang to ng instead of S, we have L. Yeah. Is L. CL. This is CL also. Yan. And this is CL. Yan. So, balik tayo sa positive. Yan. And ito naman ang gagamitin ko. Sa pagitan ni 0.8 at 0.75, case 4, 0.029. Tapos 0.024. So, we have 0.027723. Ay, sorry, baliktad. Dito ko dapat nilagay. 0.027723. Next, doon tayo sa dead load. Dead load sa long direction. Oops. Yan. We have here case 4.8. Yan. 0.016 and 0.013. So, meron tayong 0.01523 po. So, lastly, we have case. Ayan, sa baba tayo. Yan. Pagitan ni 0.8 and 0.75. Case 4, 0.02.
and 0.016. So we have 0.018979. Yun, natapos din. So dapat dito makuha natin yung tamang coefficient. So kaya nga siya tinawag na coefficient method, no? Approximate method. So tignan ko nga kung tama yung aking mga nagawa. Yan, sa aking solution. So punta tayo sa ayun. Okay, sorry. Yan. So by coefficient sa short direction, yan, nakakuha ko ng 0.0723. Ayan siya. Next, sa positive dead load, yan, 0.040. We have 0.04921. Okay. Okay na yan. So, hindi ako nag-round up kasi dito. So, dito nag-round up ako. Next, sa, ayan. So, sa short direction yan, okay? Tuloy-tuloy na natin. Kuha ako ng moment, no? So, using the formula, M is equal to C, W, L squared. So, kitang-kita naman na ang negative moment natin is 28.624. Okay? Tingnan nyo ha, 3.7 yung length. Then, nanguha ako ng dead load positive. Ito yung gagamitin ko. 0.04. But, take note, yung ating dead load negative is dependent on the dead load itself. So, ang gagamitin ko lang is yung WDL, 9.72. Okay? Paki-take note yun ha. And, sa live load naman, ang gagamitin ko is yung sa live load, 19.2. Tapos, ang coefficient is yung parang live load. So, dependent po yun dun sa isa't isa. So, we have 12.89. Pag negative, isa lang niya. So, negative, magkasama na si dead load at si live load. Sa positive, magkahiwalay sila. So, ngayon, ito total mo sila as 1. Yan. So, 18.213. So, meron lang tayong dalawang moment sa short direction. Isang negative, isang positive. So, technically, yung positive ay yung middle strip and yung negative is yung mga column strips. Okay? So, we will do the same sa long direction. Okay? So, sa long direction, binigyan tayo ng, yan, ito yung nakuha natin, 0.0277. Next, we have 0.01522. Okay, pwede na yan. Then, we have 0.01896. Okay? So, by interpolation po, ano? Okay, so we will do the same. So, we have negative. Okay. Yan. So, medyo, may pagkukulang ako dito. Sa long, dapat ito L. Yan. Edit lang natin. Yan. Dapat ito sa long. Para di tayo malito. Yan. Okay. So, malinaw na medyo lalagyan natin ng konting oras ang moment, no? Kasi pag nakuha naman natin yung moment, yan, okay na yan. Magde-design na lang tayo. Kulang na lang, i-design na lang natin. So, madali na lang yon. Sabi nga natin, gamit lang tayo no basic one concept natin. So, MU. From MU, we have to get Rn. Yan. And then, si Rn gagamitin mo sa rho using this formula. And we have AS is equal to rho BD. No? So, meron tayong, ayan, kuha na natin yung apat. No? Pero, meron pa akong idadagdag. Nabanggit kasi na problem na case 4 siya. So, ibig sabihin, kapag case 4 ka, nasa corner ka. So, pagpalagay natin na ganito yung slab mo. Yan. Yung beams. So, ito yung dinidesign natin. This is 5, 4. So, technically, kapag hinati natin to into strips sa longer side, along the longer side, yung isang side ng case 4 is discontinuous. Ito, discontinue. Tapos, dito naman sa hati ng short side, ang discontinuous niyang part ito. Yan. Yan. So, technically, dapat meron tayong moment. I-add pa natin dito. Moment para sa discontinuous. Okay? No? Ganyan na lang. So, yung moment sa discontinuous is nasa negative portion. Nasa column strip. Para sa short. No? So, negative yan. Tapos, yung isa dito, para naman sa long, ang discontinuous niya is nasa column strip din. So, negative din. Negative, discontinuous. So, yan. Burahin ko lang to. Wag na pala. Ito lang. Yan. So, technically,
we can now solve for discontinuous. If there is a discontinuous moment, we need to get the 1/3 of the positive moment calculated in this direction, sabi niya. So, this is 18.213. Dito naman, 1/3 sa long direction, ang 11.3095. So, ganyan, no? Calculate natin. 1/3 ng 18.213 over 3. We have 6.071. Yeah. And the other one is 11.3095. 3.77. Okay. So, tatlong moments. No? Kung i-distribute ko yung moment ngayon natin sa short direction. Okay, para maunawaan natin. Yan. If I look here sa along the short direction. Tingin po kayo dito. Yan. Kumbaga, yung in-highlight ko na yan, kumbaga, ito yung kanyang slab. Tapos ito yung kanyang support. No? So, technically, magkakaroon niya ng ganyang moment diagram. So, negative moment, and a positive moment. So, si positive moment niya, ito yun. Okay? So, dito yun, sa direction na to. Dito yun. Positive moment ng short direction. While yung negative moment na to, sa left side, ito yan, is yung discontinue. Yan. So, discontinuous. So, MD. Yes. Yan. While this one is yung sa right side, which is continuous. Yan. Continuous yan na. So, ito lang po yan. So, 28.624. If we examine the position or the placement of the moment. No po. Pagdating naman sa longer side, ayan, if I draw the slab again, yan. Atingin ko sa strips. So, itong kakapalang kong part, yan. Yan yung, for example, yung slab. So, kung kunin natin yung cross-section niya, ito yung cross-section ng slab. Well, this is your longer side. Ito yung moment diagram niya. So, ito yung negative moment, positive moment, negative moment. Column strip, middle strip, column strip. So, if you can see here, dito, this is your left side. No? Ganyan lang yan. Ito yung right side. So, ang discontinuous, ito. Diba? Yan. So, this is your discontinuous. And this one is your positive moment. And this is your continuous. So, ang ilalagay ko sa positive moment is ito. Ang ilalagay ko sa discontinuous is ito. And ito naman sa negative. Nakuha. So, kung iisa-isahin mo yung design, bawat moment, yan, makakakuha ka ng kanya-kanyang spacing. So, let me try to do that. Okay? So, using an effective depth of, yan, di ba binigyan tayo ng 150. I-minus mo lang yung cover, i-minus mo yung depth ng, yung position ng bar, which is 12 mm over 2. So, we have 124. Ganun pa rin, no, sa pagkuha ng effective depth. And then, we are assigned to get the 1 meter strip. So, ang beam, is 1,000. So, parang ganito yan. Kada 1 meter strip. So, 1 meter. Okay? 1 meter. So, kada 1 meter strip, kahit gano'n pa kahaba yan. No? Gumawa na ako para sa, natin, sa calculation sa Excel. Pero, pakita ko lang as sample yung unang moment, no? Para lang mapamiliarize kayo ulit. So, gamitin natin yung MU na 18.213. So, para sa RN, we have 18.213 times 10 raised to 6 over reduction 0.9. Ito siya, ito yung ginagamit ko. 1,000 and then D 124 square. Yan. So 1.3161. So store natin sa A for example and then get our raw. So sa raw, ito lang yung formula natin, 0.85 F prime C 28 Fy 350 1 minus square root of 1 minus 2Rn
in-store ko sa A. And then, 0.85 F prime C, 28. Yan. So, we have, yan, 0.003870. Pwede natin i-store sa B. Tapos, kumuha ako ng raw minimum, no? I-compare kasi natin yan. So, 1.4 over Fy, 350. Yan yung nag-govern sa dalawa. Dalawa kasi yung pinag-compare natin, no? So, usually, yung isa naman is square root of F prime C over 4 Fy. So, nag-govern yung ating 0.004. And sa Romax is yung 0.85, beta 1, 0.85, F prime C, 28 over Fy, 350. Ita-times down natin yan sa 3 over 7 kapag raw maximum. Well, actually, ang ginagamit talaga ngayon sa 2015 is doon sa raw max, no? Yan. Pero this time, ang ginamit ko is 3.8. Kasi nag-assume na ako agad ng tension control, no? So, ang maximum doon is yung at tension control 3 over 8. So, kaya yan, 0.02168. Anyway, kapag slab naman, bihira na maabot nito yung Romax. So, mamimili ka ngayon. Alin, pumasa ba yung RO mo sa ROMIN? So, kung titignan mo, yung RO ko is mas maliit pa sa ROMIN. So, ibig sabihin, hindi pwede yun. Dapat ROMIN ang mag-govern. So, kaya ang nakalagay dito, use RO is 0.004. So, technically, mababa din siya sa Romax. So, ito talaga ang gagamitin ko. So, next is yung pag ano naman, AS over equals to rho BD. So, yun lang. Yung rho natin na 0.004 ay times mo na lang sa sa rho, ay sa BD. Yun siya. Ayan, 496. Okay? So, using a 12 mm bar. So, ang formula natin dyan, di ba? Area ng bar over the area na nakalculate. So, 496. Yan. So, we have 0. Times mo pala ng 1,000 yun. Yan, 228.02. Or say, 225, no? So, ginawa ko siya sa lahat ng piraso ng moment na nakuha natin. So, we have 6 eh. Kasama na yung discontinuous parts. So, this case is for ano lang naman. May mga discontinuous kagaya ng case 4, yung case 5, di ba? Case 8, yan. Pero pag nasa loob naman, yan. So, madalas, 4 lang. So, kayo na mag-check ng part na to. So, basta ang huli kong mga nakuha is 225, 145, 225, 225. And usually, nag-govern na yung raw minimum doon sa part ng mga maliliit ang moment. Meron lang tayo nag-iba ang sagot dito sa 28 kilonewton meter na negative moment. So, we have 145. So, kung susumahin mo para i-maintain natin yung consistency ng spacing, pwede na natin kunin yung pinakamaliit sa kanilang tatlo along the short direction. So, along the short direction is 145. Yan. Pagdating naman sa long is 225. So, para pag nag-drawing tayo, iisa na lang yung spacing natin. Kumbaga sa ganun yung practicality, no? Sa site. Kung tutuusin, 150 nga daw yung conventional na sinasabi natin, no? Na spacing ng mga bakal sa conventional slab. So, yung 225 dito, baka pwede pa tayong mag 200 dyan. Okay? Or ito, 145, pwede mo nga gawing 100 dyan o 140, no? So, ganun lang. So, sa maximum naman spacing, kung susundin natin yung code, sabi sa two-way slab is use 2H or 450. So, hindi ka dapat tataas doon sa minimum dito sa dalawa. So, 2H is 2 times 150 lang yan, yung H natin. Kaya 300 yun. So, dahil ang nakuha naman natin is less than 300, so pasok tong spacing ko. Kung gagamit tayo ng temp bars, 10 mm daw ang gagamitin ko. Doon ka lang sa AS minimum, which is 0.002. Kagaya ng one-way slab. So, pumapatak na ang S mo dyan is nasa 316. Or say, 300 o 310. Ang S max nun is 5H or 450, di ba? So, naglalaro sa 450 lang ang S max mo. So, pasok na pasok pa yung 310. O, pwede mo nang sabihin 300. Okay? So, to summarize all, pwede ka palang mag-governing MU sa short direction. So, sa short direction, parang lumalabas na ang go-govern mo is yung sa malaki ang
moment sa yung pinakamalaking moment. Okay? Sa long naman is ito. So, pwede ka palang mag-design ng dalawang moment lang along the both on the directions. Okay? Pero tansyahin mo rin, no? Sa totoong buhay. Kasi baka naman sobrang layo ng comparison ng moment mo. Pag hindi naman ganun ka layo, pwede ka na mag as one lang, no? Pero pag sobrang layo, dapat magkaiba, no? So, for the meantime, kunin muna natin yung governing para to simplify the computation natin sa mga exams. So, in actual, pwede mong gawin ito. Total, may calculator ka naman. So, ngayon, i-drawing na lang natin para naman may apply mo talaga. So, ang pag-aayos ng spacing nito is sa plano, yan. So, gamitin ko green. So, along the long direction. Yan. Ay, short muna pala. Along the short direction, ang moment mo dito negative. Tapos dito negative. Tapos ito positive. Ang nag-govern natin is 145. Yan. So, paano natin ilalagay yung bakal na nakuha natin along the short? Okay. Bakal nun is, ano yun? Perpendicular daw to the supporting edges. So, ito po yun. Yan. No? So, magkakaroon ka ng ganyang form. So, ang spacing dyan is 145. No? So, pag tinignan mo to sa direction na to, yan. Kung dito ka nakatingin, ang nakikita mo lang is ganito. Yan. Ito yung short span slab. Nakikita mo na merong bakal sa taas, negative side. Dito yan. Then, crank. And then, another one. So, dito yung negative part. Dito yung positive part. Due to the moment diagram. So, usually nga daw, this is 0.25 of the length. Okay? So, nasusundan? So, ganyan. All throughout the length na yan. No? So, next, kapag naman sa longer side, yan. Dito naman tayo maglagay. So, blue gagamitin ko. So, ito naman yung nakikita mo sa longer side. So, ang spacing nito, 225. Tuloy-tuloy yan hanggang dun. Yan, hanggang mapuno. So, ang mangyayari, pagdating sa two-way slab, yan, lalagyan natin dito. Yan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng intersection dito sa gitna. No? Yan. No? Mali. Ayos natin kulay. Dito. Nagkakaroon ng intersection. So, dahil critical yung part ng gitna. No? So, yan. So, yun. Kung titignan mo naman sa longer side view, yan. Ito yung ating long span. Yan, ito yun. Yan, nakikita natin na meron kang bakal sa negative moment, positive moment. Okay? So, ganyan, no? Yan yung blue. Ngayon, nakikita mo naman dito sa shorter side, kung nakatingin ka na dito, ang nakikita mo is yung mga main bars. Yan yun sa cross-section. Ang sabi doon, sa intro natin, dapat daw yung shorter span reinforcement nasa ilalim lagi ng longer span reinforcement. Kaya nasa ilalim. So, pagdating naman dito, okay, nasa ibabaw yun ng green to short. Yan, nasa ilalim to. Yan, nasa ilalim to. Yan. Nasa ilalim ng green. Okay? So, nasusundan. Yan pala yung ating two-way slab reinforcement. So, kung may tatanong kayo, malamang baka yung ang tawag doon? Temperature bars. Di ba nakakuha tayo ng spacing na 300? So, sa temperature bars, kung titignan, ito yung direction ng shorter reinforcement. Eh di perpendicular dyan. Yan. Naglalagay tayo ng mga extra bars na yan. Which is for shrinkage. This is in space at 300, di ba? Yan. So, 300 lang yan. So, kung tutusin, both sides. Yan. Kaya sobrang daming bakal ng two-way slab. No?
So, ganyan natin i-reinforce yan. Pasensya na po sa drawing, no? Pero at least, paligay ko nagigets nyo naman. So, yan. Yan nagtatapos yung ating lecture for two ways lab. For practice, ayan, bibigyan ko kayo ng isa and try to draw your final slab reinforcement. So, kung may tanong po, comment down below and chat nyo lang po ako. Thank you so much sa panonood. God bless. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate.